Kapag iniisip ng maraming tao ang tungkol sa katapusan ng mundo, agad nilang inilalarawan ang aklat ng pahayag. Ngunit kakaunti ang nakakaalam ng isang bagay na nakakagulat. Ang mga propesiya tungkol sa katapusan ng kasaysayan ng tao ay hindi nagsisimula sa pahayag. Tumatakbo sila sa buong Biblia. Ilang siglo bago isinilang si Jesus, ang mga propeta sa lumang tipan ay naglalarawan na ng mga pangyayari na magpapakita sa mga huling araw ng sangkatauhan. Ang propetang si Daniel ay nagsalita tungkol sa isang pandaigdigang pamahalaan at isang pinuno na babangon sa katapusan ng mga panahon. Inilarawan ni Zacarias ang isang malaking labanan na kinasasangkutan ng Jerusalem. Binanggit ni Ezekiel ang isang huling digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ipinahayag ni Isaias ang araw ng Panginoon, isang panahon kung kailan direktang mamagitan ng Diyos sa kasaysayan ng mundo. At inilarawan ni Propeta Joel ang mga tanda sa araw, buwan at langit na mauuna sa dakilang araw na iyon. Pagkaraan ng mga siglo sa bagong tipan, si Jesus mismo ay nagpahayag ng mga pangyayaring ito. Sa Kabanata 24 ng Ebanghelyo ni Mateo, inilarawan niya ang mga digmaan, pandaigdigang krisis at isang yugto ng malaking kapighatian. Isinulat ni Apostol Pablo ang mga pangyayaring ito sa kaniyang mga liham sa mga taga-Tesalonika. At sa wakas, sa huling aklat ng Biblia, nakatanggap si Apostol Juan ng isang pambihirang paghahayag, ang aklat ng Apokalipsis, isang detalyadong pangitain na pinagsasama-sama. Lahat ng mga hulang ito at naglalarawan kung ano ang mangyayari sa mga huling araw ng kasaysayan ng tao. Ngunit kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng mga propesiya na ito, bumangon ang isang hindi maiiwasang tanong: ano ang kumpletong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na hahantong sa katapusan ng mundo ayon sa Biblia? Sa video na ito, susuriin natin ang buong propetikong timeline ng kasulatan at mauunawaan ang hakbang-hakbang kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga huling araw ng sangkatauhan. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng mga propesiyang ito, lumilitaw ang isang kahanga-hangang linya ng mga pangyayari, isang propetikong pagkakasunod-sunod na nagsisimula sa mga tanda sa mundo, dumaan sa panahon ng malaking kapighatian at nagtatapos sa pagbabalik ni Hesukristo. Ngunit ano nga ba ang magiging sequence na ito? Anong mga pangyayari ang sinasabi ng Biblia na mangyayari bago ang wakas? Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa mga unang hula tungkol sa mga huling araw at kawili-wili ang isa sa pinakamahalagang paglalarawan ng katapusan ng mundo ay isinulat mahigit 2,500 taon na ang nakalilipas ng propetang si Daniel. Ang isa sa pinakakapansin-pansing paglalarawan ng katapusan ng kasaysayan ng tao ay makikita sa aklat ng propetang si Daniel. Nabuhay si Daniel mga 6 na siglo bago si Kristo sa panahon ng pagkatapon ng mga tao ng Israel sa Babylonia. Siya ay isang kabataang Hudyong binihag upang maglingkod sa korte ng mga dayuhang hari. Ngunit sa gitna ng magulong sitwasyong ito sa politika, si Daniel ay nakatanggap ng pambihirang makahulang mga pangitain na nagsasalita hindi lamang tungkol sa kanyang panahon kundi sa hinaharap ng sangkatauhan. Sa isa sa mga paghahayag na ito na nakatala sa Kabanata 7 ng kanyang aklat, may nakita si Daniel na nakakabahala. Inilarawan niya ang 4 na malalaking hayop na umuusbong mula sa dagat. Bawat isa ay kumakatawan sa isang mahusay na imperyo na mangibabaw sa kasaysayan. Ang una ay parang leon na may pakpak. Ang pangalawa ay katulad ng isang oso. Ang pangatlo ay kahawig ng isang leopardo na may 4 na pakpak. At ang ika-4 na hayop ay naiiba sa lahat ng iba pa. Kakilakilabot, napakalakas, na may mga ngiping bakal at mga sungay. Ayon sa interpretasyong ipinakita sa mismong aklat, ang mga hayop na ito ay sumasagisag sa mga dakilang kaharian na mangibabaw sa mundo sa buong kasaysayan.
Ngunit lumilitaw ang pinakanakakaintrigang detalye ng pagmasdan ni Daniel ang 10 sungay ng huling halimaw. Sa kanila ay lumitaw ang isa pang mas maliit na sungay, isang pinuno na lumalago sa kapangyarihan at autoridad. Inilarawan ni Daniel ang karakter na ito bilang isang taong magsasalita laban sa Diyos, uusigin ang mga banal at susubukang baguhin ang mga batas at panahon. Nakikita rito ng maraming iskolar ng Biblia ang isa sa pinakamaagang paglalarawan ng pinuno na kalaunan ay iuugnay sa huling yugto ng kasaysayan ng tao. Isang figura na sa Bagong Tipan ay tinawag na Antikristo. Ngunit ang pangitain ni Daniel ay hindi nagtatapos sa pinunong ito. Pagkatapos ng kapangyarihan ng mga hayop, inilarawan ni Daniel ang isang bagay na ganap na naiiba. Nakita niya ang isang trono na itinatag at may isang taong inilarawan bilang ang sinaunang mga araw na nag-aakala ng paghatol sa mga kaharian sa lupa. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang figura, isang tulad ng isang anak ng tao na tumatanggap ng autoridad, kaluwalhatian at walang hanggang kaharian, isang kaharian na hindi mawawasak. Pagkalipas ng mga siglo, maraming mga Kristiyano ang nakilala sa larawang ito ang isang direktang pagtukoy kay Kristo mismo. Ibig sabihin, sa mga pangitain na ni Daniel ay lumilitaw ang isang pagkakasunod-sunod na tumatakbo sa buong panahon. Biblikal na eskatolohiya, ang pagbangon ng mga kapangyarihang pandaigdig, ang paglitaw ng isang pangwakas na pinuno at ang pangwakas na pakikialam ng Diyos sa kasaysayan. Ngunit nakatanggap din si Daniel ng isa pang hula na mangyayari maging isa sa pinakamahalaga para sa pag-unawa sa huling panahon. Isang hula na kilala bilang 70 linggo. At sa propesya na ito lumitaw ang isang propetikong panahon sa unang pagkakataon na tuwirang iniuugnay ng marami sa mga huling kaganapan ng sangkatauhan. Mga taon pagkatapos matanggap ang pangitain ng 4 na halimaw, si Daniel ay may isa pang paghahayag na magiging isa sa mga pinaka-pinag-aralan na propesya sa Biblia. Ito ang pangitain ay nakatala sa Kabanata 9 ng kanyang aklat. Habang nananalangin at nagsisikap na maunawaan ang kinabukasan ng kanyang mga tao, si Daniel ay nakatanggap ng pagdalaw mula sa isang makalangit na sugo. Ang mensaherong ito ay nagsiwalat kay Daniel ng isang makahulang linya na kilala bilang 70 linggo. Ayon sa paliwanag na ipinakita sa teksto, ang mga linggong ito ay hindi kumakatawan sa mga panahon ng 7 araw. Sinasagisag nila ang 70 yugto ng 7 taon, isang kabuuang 490 taon sa loob ng makahulang plano ng Diyos para sa Israel at para sa kasaysayan. Ang propesiya ay naglalarawan ng mga kaganapan na kasangkot sa muling pagtatayo ng Jerusalem, ang pagdating ng Mesyas at mga kaganapan na aabot hanggang sa huling panahon. Ngunit nasa huling bahagi ng paghahayag na ito na lumilitaw ang isang nakakaintriga na detalye. Ang teksto ay nagsasalita tungkol sa isang pinuno na lilitaw sa hinaharap, isang pinuno na bubuo ng isang alyansa na kinasasangkutan ng maraming bansa sa loob ng 7 taon. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng panahong ito, ang kasunduang ito ay masisira at mula sa sandaling iyon, isang bagay na inilarawan bilang isang mapangwasak na kasuklam-suklam na magaganap. Ang pananalitang ito ay muling lumitaw pagkaraan ng mga siglo sa mga salita ng si Jesus, nang magsalita siya tungkol sa mga kaganapan sa huling panahon. Dahil dito, nauunawaan ng maraming iskolar ng Biblia na ang huling makahulang linggong ito ay tumutukoy sa isang huling yugto sa hinaharap. Isang panahon na minarkahan ng mga pandaigdigang salungatan, pag-uusig sa relihiyon at malaking kawalang tatag sa mundo. Ang panahong ito ay naging kilala sa tradisyong Kristiyano bilang ang malaking kapighatian. Ibig sabihin,
Sa aklat na ni Daniel ay lumilitaw na ang isang makahulang pagkakasunod-sunod na kinasasangkutan ng isang politikal na lider na umuusbong sa internasyonal na eksena, isang kasunduan na kinasasangkutan ng Jerusalem at isang huling yugto ng malaking krisis para sa mundo. Pagkaraan ng maraming siglo, nang magsalita si Jesus tungkol sa katapusan ng mga panahon, eksaktong binanggit niya ang parehong hulang ito na nagpapakita na ang mga pangitain ni Daniel ay patuloy na mahalaga sa pag-unawa sa mga huling pangyayari sa kasaysayan ng tao. At ito ay tiyak sa mga salita ni Jesus na makikita natin ang susunod na mahusay na paglalarawan ng kung ano ang mangyayari bago ang katapusan. Isang direktang paliwanag ng mga palatandaan na mauuna sa huling yugtong ito. Isang paliwanag na nakaulat sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24. Mga siglo pagkatapos ng mga pangitain ni Daniel, sa panahon ng ministeryo ni Jesus sa Jerusalem, ang mga alagad ay nagtanong ng isang tanong na lalampas sa mga henerasyon. Nais nilang malaman kung kailan matutupad ang mga hulang iyon. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24, pagkatapos umalis sa templo sa Jerusalem, si Jesus ay direktang tinanong ng kanyang mga alagad. Nagtanong sila, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng panahon?" Ang sagot ni Jesus ay naging isa sa pinakamahalagang mga sipi sa biblical eschatology. Sa halip na magbigay ng espesipikong petsa, inilarawan ni Jesus ang isang serye ng mga tanda na mauuna sa huling yugto ng kasaysayan ng tao. Nagsimula siya sa pamamagitan ng babala tungkol sa pagbangon ng huwad na mga lider ng relihiyon, mga taong magpapakita ng kanilang sarili bilang mga tagapagdala ng katotohanan na nanlilinlang sa marami. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa isang senaryo ng pagtaas ng kawalang tatag sa mundo. Makakarinig ka ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, sabi niya. Ang mga bansa ay babangon laban sa mga bansa, mga kaharian laban sa mga kaharian. Ang mga internasyonal na salungatan ay magiging mas madalas, ngunit hindi lamang ito magiging mga digmaan. Binanggit din ni Jesus ang mga krisis na makakaapekto sa mismong istruktura ng buhay sa mundo. Taggutom, lindol, at iba't ibang uri ng kalamidad. Ayon sa kanya, ang mga kaganapang ito ay magiging tulad ng mga sakit ng panganganak ng isang bagong katotohanan na malapit ng lumitaw mga palatandaan na lalong tumitindi habang lumilipas ang panahon. Binanggit din ni Jesus ang tungkol sa pag-uusig laban sa mga nananatili sa kanilang pananampalataya. Marami ang kapupuotan dahil sa kanyang pangalan at kasabay nito, ang kasamaan ay dadami sa mundo. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ngunit sa gitna ng senaryo na ito, ipinakita ni Jesus ang isang mahalagang elemento. Sinabi niya na ang mensahe ng Ebanghelyo ay ipahahayag sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos lamang nito ay darating ang wakas. Ngunit sa lahat ng mga tanda na binanggit niya, ang isa ay direktang nag-uugnay sa sinaunang hula ni Daniel. Sinabi ni Jesus na darating ang panahon na muling lilitaw ang inilarawan ni Daniel ilang siglo na ang nakaraan, ang tinatawag na kasuklam-suklam na paninira, isang pangyayaring magpapakita ng simula ng isang panahon ng walang katulad na pagdurusa sa kasaysayan ng tao. Isang yugtong napakatindi na sinabi ni Jesus na kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang makaliligtas. Ito ay isang paglalarawan ng isang bagay na tinawag ng mga propeta na malaking kapighatian, a panahon na ang sangkatauhan ay haharap sa mga salungatan, krisis at pagkabigo sa sukat na hindi pa nakikita. Ngunit ano nga ba ang mangyayari sa panahong ito at anong uri ng pamumuno ang lalabas sa mundo sa ganitong senaryo ng pandaigdigang kawalang tatag? Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang isa pang bahagi ng kasulatan, isang sipi na naglalarawan sa paglitaw
ng isang sistema ng kapangyarihan na may kakayahang maimpluwensyahan ang lahat ng sangkatauhan. Isang figura na magiging sentro sa mga propesiya ng huling panahon. Isang karakter na simbolikong inihaharap ng aklat ng pahayag bilang halimaw. Ang mga pangitain ng propetang si Daniel at ang mga salita ni Jesus ang nagpasimula. Ngunit nasa aklat ng pahayag na makikita natin ang pinakadetalyadong paglalarawan ng huling yugto ng kasaysayan ng tao. Ang aklat ay isinulat ni Apostol Juan sa pagtatapos ng unang siglo sa panahon ng kaniyang pagkatapon sa isla ng Patmos. Doon, ayon sa sarili niyang salaysay, nakatanggap si Juan ng sunod-sunod na mga pangitain tungkol sa mga pangyayari na magsasangkot sa tadhana ng mundo. Kabilang sa mga pangitain na ito, isang pangunahing tauhan sa mga hula ng huling panahon ay lilitaw, isang simbolikong nilalang na tinatawag na hayop. Sa Kabanata 13 ng Apokalipsis, inilarawan ni Juan ang isang nilalang na lumabas mula sa dagat. Ito ay may mga katangian na nakapagpapaalaala sa mga hayop na nakita ni Daniel ilang siglo bago. Ang katawan nito ay katulad ng isang leopardo. Ang mga paa nito ay kahawig ng mga paa ng oso, at ang bibig nito ay gaya ng bibig ng leon. Ang kombinasyong ito ay tila hindi sinasadya. Nauunawaan ng maraming interpreter na direktang iniuugnay ni Juan ang kanyang pangitain sa sinaunang mga propesya ni Daniel na nagpapakita na ang mga kapangyarihang ito sa kasaysayan ay magtatapos sa isang huling sistema ng awtoridad sa daigdig. Ayon sa teksto, ang halimaw na ito ay tumatanggap ng kapangyarihan, awtoridad at impluwensya sa maraming bansa. Ang mga tao ng iba't ibang wika at kultura ay kinikilala ito bilang isang pandaigdigang pinuno. Inilalarawan din ng salaysay na ang kapangyarihang ito ay hindi lamang pampulitika. Mayroong espiritual na elemento sa likod ng sistemang ito. Sinasabi ng Apokalipsis na ang halimaw ay tumatanggap ng awtoridad mula sa dragon, isang simbolo na ang aklat mismo ay kinikilala bilang Satanas. Ipinahihiwatig nito na ang kapangyarihan ng huling pinunong ito ay nauugnay sa isang espiritual na pagkabigo sa apandaigdigang sukat. Ngunit ang pangitain ay nagpapatuloy. Inilarawan din ni Juan ang paglitaw ng pangalawang figura, isa pang karakter na lumilitaw bilang kaalyado ng halimaw. Ang pinunong ito ay gumagamit ng awtoridad sa relihiyon at gumagawa ng mga kahangahangang tanda sa harap ng mga tao. Ang kanyang tungkulin ay kumbinsihin ang mundo na kilalanin ang kapangyarihan ng hayop. Sa pamamagitan ng pinagsamang sistemang pampulitika at relihiyon, lumilitaw ang isang istruktura na may kakayahang maimpluwensyahan ang halos lahat ng sangkatauhan. At sa kontekstong ito na lumitaw ang isa sa mga pinakakilalang elemento ng mga propesiya ng pahayag, isang sistemang nagkokondisyon sa paglahok sa ekonomiya ng mga tao sa isang anyo ng pagkakakilanlan. Ang teksto ay nagsasaad na walang sinuman ang maaaring bumili o magbenta ng hindi nagtataglay ng isang tiyak na marka, isang marka na nakalagay sa kanang kamay o noo. Ang simbolo na ito ay nakilala sa buong kasaysayan bilang marka ng halimaw. Sa paglipas ng mga siglo, ang larawang ito ay nakabuo ng hindi mabilang na mga interpretasyon. Naiintindihan ito ng ilan bilang simbolo ng katapatan sa ideolohiya, ang iba bilang literal na sistema ng kontrol sa ekonomiya. Ngunit, anuman ang eksaktong anyo, ang gitnang punto ng pangitain ay malinaw. Ang mundo ay papasok sa isang panahon kung saan ang kapangyarihang pampulitika, impluwensyang relihiyon at kontrol sa ekonomiya ay malalim na magkakaugnay. Isang pandaigdigang sistema na humihiling ng pagsusumite upang ganap na makilahok sa lipunan. Ngunit ang sistemang ito ay hindi lalabas sa isang senaryo ng katatagan. Ito ay tiyak na lilitaw sa panahon ng matinding kaguluhan sa mundo. Isang panahon ng mga salungatan,
krisis at paghatol na isinulat sa mga susunod na kabanata ng Apokalipsis. Mga kaganapang nagmarka sa panahon na kilala bilang ang Dakila Kapighatian. Matapos ilarawan ang pagbangon ng sistema ng kapangyarihang pandaigdig na ito, ang aklat ng pahayag ay naglalahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagmamarka ng panahon ng matinding pagdurusa sa lupa. Ang panahong ito ay kadalasang iniuugnay sa tinatawag ni Jesus na malaking kapighatian. Sa mga pangitain ni Juan, ang mga pangyayaring ito ay kinakatawan ng isang serye ng mga paghatol ng Diyos na unti-unting nagpapakita ng kanilang mga sarili. Unang lumitaw ang tinatawag na 7 selyo. Ang bawat bukas na selyo ay nagpapakita ng isang bagong kaganapan na nakakaapekto sa mundo. Kabilang sa mga pangyayaring ito ay lumilitaw ang mga imahe na naging malalim na nakatanim sa tradisyon ng Biblia. Ang 4 na mga ngabayo ng Apocalypse. Ang unang mga ngabayo ay kumakatawan sa pananakop at kapangyarihan. Ang pangalawa ay sumisimbolo sa digmaan. Ang pangatlo ay nauugnay sa taggutom at kakapusan. At ang ika-4 na mga ngabayo ay kumakatawan sa kamatayan. Inilalarawan ng mga larawang ito ang isang panahon kung saan ang mga salungatan, krisis sa ekonomiya at kawalang tatag ng lipunan ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng sangkatauhan. Ngunit ang mga kaganapan ay hindi titigil doon. Matapos mabuksan ang mga tatak, 7 tunog ng trompeta ang lumitaw. Ang bawat trompeta ay nagpapahayag ng mga bagong kaganapan na nakakaapekto sa lupa, sa dagat at maging sa langit. Ang ilan sa mga pangitaing ito ay naglalarawan ng mga fenomena na lubhang nakakaapekto sa kalikasan. Ang iba ay nagsasalita ng mga salungatan at kalamidad na direktang nakakaapekto sa populasyon ng tao. Ang layunin ng mga larawang ito ay hindi lamang upang ilarawan ang mga sakuna. Bahagi sila ng isang simbolikong larawan ng mundo na pumapasok sa panahon ng paghatol at pagbabago. Isang panahon kung kailan ang pampulitika, panlipunan at espiritual na istruktura ng sangkatauhan ay dumaranas ng malalalim na krisis. Kasunod ng mga pangitaing ito, ang 7 mangkok ng puot ang lumitaw. Ang mga mangkok na ito ay kumakatawan sa huling yugto ng panahong ito ng mga paghatol, mga matinding kaganapan na nagtatapos sa isang senaryo ng pandaigdigang tensyon. Sa kabuuan ng mga pangitaing ito, inilalarawan ng Apocalypse ang isang mundo na nahahati sa pagitan ng iba't ibang puwersa. Sa isang panig, sinusubukan ng mga sistema ng kapangyarihan na pagsamahin ang pangingibabaw sa mga bansa. Sa kabilang banda, ang mga taong nananatiling tapat sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga panggigipit at mga pag-uusig. Ang lumalalang salungatan na ito ay nagtatakda ng entablado para sa isa sa mga pinakakilalang kaganapan sa hula sa Biblia. Isang huling paghaharap na kinasasangkutan ng mga bansa mula sa buong mundo. Isang pangyayari na makikilala bilang labanan ng Armageddon. Habang nagbubukas ang mga pangitain ng Apocalypse, ang yugto ng mundo ay lumalapit sa isang punto ng pagbabago. Mga tensyon sa pagitan ng mga bansa, sistema ng kapangyarihan, at espiritual na mga salungatan ay nagtatagpo sa isang partikular na sandali na inilarawan sa Kabanata 16 ng aklat. Doon, lumilitaw ang isang pangalan na naging kilala sa buong kasaysayan ng Biblia, Armageddon. Ang termino ay nagmula sa Hebreyong pananalitang Har Megiddo, na nangangahulugang bundok Megiddo. Ang Megiddo ay isang sinaunang estratehikong rehiyon sa Israel, nakilala sa pagiging pinangyarihan ng ilang labanan sa kabuuan kasaysayan. Sa pahayag, ang pangalang ito ay kumakatawan sa simbolikong lugar kung saan ang mga puwersa ng mga bansa ay magtitipon para sa isang huling paghaharap. Ayon sa teksto, ang mga pinuno at hukbo mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay magtitipon para sa labanang ito.
Ngunit ang ideyang ito ng isang huling labanan na kinasasangkutan ng Jerusalem ay hindi lamang makikita sa Apokalipsis. Ilang siglo bago nito, inilarawan na ng mga propeta ng lumang tipan ang isang katulad na senaryo. Halimbawa, sa aklat ng Zacarias, masusumpungan natin ang isang hula na nagsasabi tungkol sa isang panahon kung saan ilang bansa ang tatalikod laban sa Jerusalem. Ang lungsod ay magiging sentro ng isang pangunahing internasyonal na paghaharap. Inilalarawan ni Zacarias ang Jerusalem bilang isang saro ng panginginig para sa mga tao sa paligid, isang punto ng tensyon na may kakayahang magsangkot ng maraming bansa sa parehong labanan. Binanggit din ng propeta ang isang sandali kung kailan direktang mamagitan ng Diyos sa sitwasyong ito. Ayon sa teksto, kapag ang sitwasyon ay umabot sa pinakakritikal na punto nito, ang Panginoon ay babangon upang ipagtanggol ang Jerusalem. Iyon ay kapwa sa mga pangitain ng Apocalypse at sa mga sinaunang propesiya ni Zacarias, ang parehong sentral na ideya ay lumilitaw. Isang pandaigdigang labanan na nagtatagpo sa rehiyon ng Israel, isang sandali kung kailan magkakaibang puwersa ang nagtitipon sa paligid ng Jerusalem. Ngunit ang salaysay ng Biblia ay hindi nagtatapos sa tagumpay ng sinumang hukbo ng tao. Ang kinalabasan ng mga hulang ito ay tumuturo sa isang bagay na ganap na naiiba. Isang pangyayaring magpapabago sa takbo ng kasaysayan, ang pagbabalik ni Kristo. Bukas ang langit at isang bagong figura ang lilitaw sa makahulang tagpo. Isang figura na inilarawan bilang ang nakasakay sa isang puting kabayo. Sa kasagsagan ng sitwasyong ito, ng pandaigdigang tensyon, ang aklat ng Apokalipsis naglalarawan ng pangyayaring ganap na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Sa Kabanata 11, ikinuwento ni Juan isang kahangahangang pangitain. Sinabi niya na nakita niya ang langit na bumukas at pagkatapos ay lumitaw ang isang figurang nakasakay sa puting kabayo. Inilalarawan ng teksto ang karakter na ito na may mga simbolo ng awtoridad at katarungan. Ang kanyang mga mata ay parang apoy. Sa kanyang ulo ay maraming korona at ang kanyang pangalan ay tinatawag na tapat at totoo. Ang figurang ito ay kumakatawan kay Kristo na nagbabalik sa kaluwalhatian. Hindi tulad ng kanyang unang pagdating nang siya ay isinilang sa kababaang loob. Ang paglalarawan ngayon ay nagpapakita ng isang hari na nagbabalik na may kapangyarihan at awtoridad. Ang Apokalipsis ay nagsasaad na siya ay darating na may kasamang makalangit na mga hukbo, nakadamit ng puti na sumasagisag sa kadalisayan at tagumpay. Sinasabi rin ng teksto na ang isang matalas na espada ay lumalabas sa kanyang bibig, isang simbolikong larawan na kumakatawan sa awtoridad ng kanyang salita. Sa pamamagitan nito, hinahatulan at pinamamahalaan niya ang mga bansa. Sa kanyang mga damit ay makikita ang isang titulo na nagbubuod sa kanyang awtoridad, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ayon sa salaysay ng Apocalypse, ang presensya ni Kristo ay nakakagambala sa paghaharap na malapit ng mangyari. Ang mga puwersang natipon laban sa kanya ay hindi makalaban. Ang sistemang kinakatawan ng halimaw at mga kaalyado nito ay magwawakas. Ang eksenang ito ay kumakatawan sa sandali kung kailan ang paghahari ng mga kapangyarihan ng tao ay napalitan ng tiyak na pamamahala ng Diyos. Ngunit ang mga pangitain ng Apocalypse ay nagpapakita na ang mga kaganapan ay hindi nagtatapos kaagad pagkatapos ng pagbabalik na ito. May isa pang mahalagang yugto sa propetikong pagkakasunod-sunod. Isang panahon na inilarawan bilang panahon ng kapayapaan at banal na pamumuno sa lupa. Isang panahon na nakilala sa tradisyon ng Biblia bilang milenyo. Pagkatapos ng paglalarawan ng ikalawang pagdating ni Kristo, ang aklat ng Apokalipsis sa Kabanata 20 ay naglalahad ng isang panahon
na palaging pumukaw ng malaking interes sa mga iskolar ng Biblia. Ayon sa teksto, pagkatapos ng mga pangyayaring inilarawan sa nakaraang kabanata, isang anghel ang bumaba mula sa langit na nagdadala ng isang malaking tanikala. Ginapos niya si Satanas at pinananatili siyang nakakulong sa loob ng 1,000 taon. Sa panahong ito, inilalarawan ng Apocalypse ang paghahari ni Kristo, isang yugto ng pamamahala na nailalarawan sa pamamagitan ng katarungan at kapayapaan. Ang paghahari na ito ay ipinakita bilang isang panahon kung kailan ang kapangyarihan ng mga puwersang nakakaimpluwensya sa kasamaan sa mundo ay lubhang limitado. Ngunit ang teksto ay nagsasaad din na sa pagtatapos ng 1,000 taon na ito ay may isang bagay hindi inaasahang mangyayari. Si Satanas ay pinakawalan sa loob ng maikling panahon at isang huling paghihimagsik ang bumangon sa mga bansa. Muling binanggit ng Apocalypse ang 2 pangalan na lumitaw na sa mga propesiya ng lumang tipan, Gog at Magog. Ang mga pangalang ito ay orihinal na makikita sa aklat ni Propeta Ezekiel, kung saan kinakatawan nila ang mga puwersang lumalaban sa bayan ng Diyos sa isang malaking labanan. Sa Apokalipsis, sila ay sumagisag sa mga bansang nagtitipon para sa isang huling pagtatangka na harapin ang banal na pamamahala. Ayon sa pangitain ni Juan, ang mga puwersang ito ay kumalat sa buong mundo at nakapalibot sa komunidad ng mga mananampalataya. Ngunit ang kinalabasan ng huling salungatan na ito ay mabilis na nangyayari. Ang teksto ay nagsasaad na ang apoy ay bumaba mula sa langit at tinupok ang mga rebelde. Sa pamamagitan nito, ang huling malaking pag-aalsa laban sa pamahalaan ng Diyos ay magwawakas. Pagkatapos ng kaganapang ito, inilalarawan ng Apocalypse ang isang solemne at mapagpasyang sandali, isang sandali na kilala bilang ang huling paghatol. Matapos ang katapusan ng huling paghihimagsik na inilarawan sa Kabanata 20, ang aklat ng Apokalipsis ay naglalahad ng isa sa mga pinakasolemne na tagpo sa buong biblikal na salaysay. Inilarawan ni Juan ang pangitain ng isang malaking puting trono, isang imahe na sumasagisag sa ganap na awtoridad at huling paghatol. Sa harap ng tronong ito ay lumilitaw ang nakaupo rito. Ang presensya ay inilarawan ng napakalakas na, ang teksto ay nagsasaad na ang lupa at ang langit mismo ay tila umuurong bago nito. Pagkatapos, sinabi ni Juan na nakita niya ang mga patay, malaki at maliit, na nakatayo sa harap ng trono. Ang eksenang ito ay kumakatawan sa sandaling ang lahat ng sangkatauhan ay humarap sa huling paghatol ng Diyos. Ayon sa pangitain, mga libro ay binuksan. Ang mga aklat na ito ay sumasagisag sa talaan ng mga aksyon ng tao sa buong kasaysayan. Ngunit lumilitaw din ang isa pang aklat, ang tinatawag na aklat ng buhay. Sa simbolismo ng Biblia, ang aklat na ito ay kumakatawan sa yaong mga pag-aari ng Diyos. Ang Apokalipsis ay nagsasaad na ang bawat tao ay hinahatulan ayon sa kung ano ang nakatala. Ang posisyon sa lipunan, kapangyarihan o impluwensya ay hindi mahalaga. Lahat ay lilitaw bago ang pareho paghatol. Inilarawan ni Juan na maging ang kamatayan at ang lugar ng mga patay ay nagpapakita ng mga nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Walang nananatiling nakatago. Ang lahat ng kasaysayan ng tao ay umabot sa sandaling ito ng huling pagsusuri. Pagkatapos ng paghatol na ito, sinabi ng Apokalipsis na ang kamatayan at impyerno ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang larawang ito ay kumakatawan sa tiyak na wakas ng mga katotohanang ito, ang ganap na pagsasara ng panahon na minarkahan ng pagdurusa, kasalanan at kamatayan. Sa pamamagitan nito, ang ikot ng kasaysayan ng tao, gaya ng alam natin, ay nagtatapos. Ngunit ang mga pangitain ni Juan ay hindi nagtatapos dito. Pagkatapos ng huling paghatol, ang Apokalipsis ay nagpapakita ng isang bagay na ganap na bago,
isang bagong katotohanan, isang bagong simula para sa paglikha, isang pangako na makikita sa mga huling pahina ng Biblia, ang pangako ng mga bagong langit at isang bagong lupa. Matapos ilarawan ng huling paghatol, ang aklat ng Apokalipsis ay nagpapakita ng isang pangitain na ganap na naiiba sa lahat ng nakikita sa ngayon. Isinulat ni Juan na nakakita siya ng bagong langit at bagong lupa. Ayon sa teksto, ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. Ang imaheng ito ay sumisimbolo sa tiyak na katapusan ng lumang kaayusan ng mundo, isang mundo na minarkahan ng pagdurusa, labanan at kamatayan. Sa lugar ng katotohanan ito, isang bagong nilikha ang lumitaw. Inilarawan din ni Juan ang pangitain ng isang pambihirang lungsod, ang bagong Jerusalem. Lumilitaw na bumababa mula sa langit na inihanda tulad ng isang nobya na pinalamutian para sa kanyang asawa. Ang lungsod ay inilarawan na may mga larawan ng mahusay na kagandahan at pagiging perpekto. Matataas na pader, mga pintuang gawa sa perlas, mga pundasyong pinalamutian ng mga mahalagang bato, mga lansangan na dalisay na ginto. Ngunit ang pinakamahalagang aspeto ng pangitaing ito ay hindi ang arkitektura ng lungsod, ngunit ang presensya ng Diyos. Pinagtitibay ng Apokalipsis na sa bagong katotohanang ito, ang Diyos ay mananahan kasama ng mga tao. Hindi na magkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng lumikha at ng kanyang nilikha. At pagkatapos ay lumabas ang isa sa mga pinakakilalang pahayag sa buong aklat. Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit, sapagkat ang lumang ayos ng mga bagay ay lumipas na. Ang pangitain na ito ay kumakatawan sa sukdulang katuparan ng pangako ng Biblia, ang pagpapanumbalik ng isang panibagong mundo kung saan ang hustisya at masaganang buhay ay pumapalit sa pagdurusa ng lumang nilikha. Sa huling mga talata ng Apokalipsis, higit pang inilalarawan ni Juan ang ilog ng buhay na umaagos mula sa trono ng Diyos at ang puno ng buhay na patuloy na nagbubunga. Mga larawang nakapagpapaalaala sa halamanan ng Eden na inilarawan sa pasimula ng Biblia na para bang ang kasaysayan ay umaabot na sa buong ikot nito. Kung ano ang nagsimula sa paglikha ngayon ay nahahanap ang konklusyon nito sa isang bago na ibalik na paglikha. Sa gayon nagtatapos ang dakilang propetikong salaysay ng Biblia mula sa mga unang pangitain ng mga propeta sa lumang tipan, sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus, mga sulat ng apostol at mga pangitaing nakatala sa aklat ng Apokalipsis. Isang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na naglalarawan sa simula, ang labanan at ang huling pagpapanumbalik ng kasaysayan ng tao. At sa pangakong ito, ang huling aklat ng Biblia ay nagtatapos sa isang simple at makapangyarihang pahayag. Tiyak na malapit na akong dumating. At ang sagot na nakatala sa kasulatan ay umaalingaw-ngaw sa paglipas ng mga siglo.